Maraming taxi driver ang pumila sa LTFRB Central Office sa Quezon City para makakuha ng 5,000 pesos na cash aid. Umaasa silang mapapasama na sila sa listahan. Live mula sa Quezon City, ay unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, para sa 5,000 pisong ayuda, dito na nga sa labas ng LTFRB Central Office sa Quezon City, nagpalipas ng magdamag ang maraming taxi driver. Pero wala pa rin daw katiyakan na makakakuha sila ng ayuda ngayong araw dahil marami sa kanila wala pa rin sa listahan. Simula na ngayong araw ang schedule ng payout para sa mga taxi driver dito sa LTFRB Central Office East Ave. Magtatagal ito hanggang Sabado. Marami sa mga taxi driver galing pa sa malayo at dito na nagpalipas ng magdamag. Marami pa rin daw kasi sa kanila ang wala pa rin sa inilabas na listahan ng mga makatatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Bit-bit nila ngayon ang mga dokumentong kailangan para sa verification at pag-claim ng ayuda. Pero sabi nga nila, tsambahan o swertehan lang ito. Ang hiling nila, lalo na yung mga ilang dekada ng namamasada, padaliin sana ang proseso sa pagkuha ng ayuda, lalo na't napupunta lang daw sa panggasolina ang arawan nilang kita sa pamamasada. Swertihan na lang kung meron. Kung matikman man lang yung pirang galing sa gobyerno. Kung meron. Sana po mahalog ang puso nila. Makarating man lang sa amin yung ayuda. Ang 5,000 ibibigay nila, ay baka pag pinultank yung tangke ng taxi namin, baka 1,000 na lang matira dyan sa mahal ng gasolina. Tapos, ang proseso, napakahirap pa. Minsan nawawala ng pag-asa kasi sayang yung oras sa araw na pipila ka. Igan, alas 8 pa ng umaga magsisimulang mamamahagi ng ayuda rito para sa mga taxi driver. Ito yung pila para sa mga wala pa rin sa listahan at dokumento lang ang dala ngayon. Hiwalay pa yan sa pila ng mga nasa listahan na. Nagkakagulo lang yung ilan ngayon kasi hindi alam ng ibang taxi driver kung saan sila dapat talaga pipila. Sinusubukan pa natin makuha yung panig ng DSWD at LTFRB hinggil sa mga hamon nga na kinakaharap ng mga taxi driver para lang makuha yung 5,000 piso nilang ayuda. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac, GMA News. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang unang Asian Head of State na lilitisin ng International Criminal Court. Ito yung matapos kumpirmahin ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng counts ng crimes against humanity laban sa dating Pangulo kaugnay sa kanyang extrajudicial killings sa Pilipinas. May unang balita si Jamie Santos. The judges of Pre-Trial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. 2 buwan matapos ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity for murder and attempted murder, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban sa kanya. Ibig sabihin, sasalang sa trial proper ng ICC ang dating Pangulo. There are substantial grounds to believe that Mr. Duterte is responsible for the crimes against humanity of murder and attempted murder. These crimes were allegedly committed as part of a widespread and systematic attack against the civilian population on the territory of the Republic of the Philippines between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019 in the context of the war on drugs campaign. 3 counts ng crimes against humanity for murder and attempted murder ang kinakaharap ni Duterte. Sakop nito ang ilang pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong siya pa ang mayor ng Davao City. At mga pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa kasagsagan ng kampanya kontra droga noong si Duterte na ang Pangulo ng bansa. Batay raw sa mga ebidensya, organisado ang pagpaslang na nagsimula sa Davao City at nagpalawig sa buong bansa nang maupo sa Malacanang si Duterte. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges
which took place in February 2026. The judges also considered the submissions of the parties and participants, including participating victims. The defense and the prosecution are not automatically entitled to appeal to this decision, but they can request authorization from the pretrial chamber to do so. Haharap si Duterte sa paglilitis sa ilalim ng iba't ibang uri ng pananagutan bilang indirect co-perpetrator dahil sa pag-utos, pag-udyok at pagsabuatan sa mga krimen. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangang humarap si Duterte sa mga pagdinig. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Prosecutor na natutuwa sila sa naging desisyon ng pre-trial chamber. Pinapakita raw nito ang lalim ng investigasyon at malakas na ebidensyang iniharap nila. Mahalagang yugto raw ito sa pagsisikap nila na isulong ang pananagutan para sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killing sa Pilipinas noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman sa mga ICC-appointed counsel ng mga biktima na sina Attorney Joel Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang desisyon ay isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating Pangulo gaya ni Duterte. Isang pag-asa raw para sa mga biktima ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Sabi naman ni Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, wala raw silang pagsidlan ng tuwa at pasasalamat sa ICC sa mabilis at pulidong mga desisyon. Tama umano ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC. Siyempre masaya po kami dahil malinaw na may kapangyarihan ng ICC na silipin. Ito po ang final na desisyon patungkol sa jurisdiction. Hindi naman daw nagulat ang kampo ng dating Pangulo sa desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman na base raw ang desisyon sa mga hindi napatunayang pahayag ng mga self-confessed murderers na ginawang cooperating witness, ni hindi nga raw nasuri ang kredibilidad ng mga testigo sa confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na raw ng ibang katauhan ang mga witness. Patutunayan daw ng depensa sa paglilitis na ang tinutukoy na state policy ay kathang-isip lamang. Ipinakikita rin daw ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Inaasahan na rin daw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang desisyon. Pero kung ebidensya raw ang pag-uusapan, dismiss na dapat ang kaso. Ang Malacanang naman, iginagalang daw ang desisyon ng ICC. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. Ito ang unang balita. Jamie Santos, GMA News. Nilinaw ng Malacanang na hindi last minute inaprobahan ang travel request si Vice President Sara Duterte. Para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganon. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Pagka ang Vice Presidente naman ang humihiling, hindi naman yan tinatanggihan. We usually expedite the processing of the travel request. Ayon sa Palasyo, April 14, hiniling ng BC ang Travel Authority para sa mga biyahe niya sa South Korea, Belgium, Germany at the Netherlands. 5 working days daw karaniwang pinoproseso ang travel request. May sagot din ang Malacanang sa hiling ng BC para sa confidentiality ng mga sensitibong dokumento tulad ng kanyang mga biyahe. Sa Palasyo ng galing ang impormasyon tungkol sa mga bansang pupuntahan sana ng BC. May mga bagay na dapat nalalaman ng publiko dahil siya isang public servant. Naka-heightened alert ang mga ospital sa Cebu dahil sa hindi magandang kalidad ng hangin sa probinsya. Patuloy ang abiso sa mga residente na magsuot ng face mask kung lalabas ang bahay. At live mula sa Cebu City, may unang balita si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe. Ivan, patuloy na nagbabago ang kalidad ng hangin sa Metro Cebu sa loob ng isang linggo. Kaya't abiso ng Health Department sa publiko, lalo na ang mga may comorbidities na magsuot ng face mask. Simula noong linggo hanggang kahapon, naglalaro sa 199 hanggang 98 ang air quality index sa Metro Cebu.
Ibig sabihin, nasa unhealthy level pa rin ang hangin. Paliwanag ng EMB7, ang mataas na AQI ay dulot ng local air pollutants, katulad ng emission mula sa mga sasakyan, usok sa mga sunog, at pinalala ng nararanasang mainit na panahon. Ang mataas na AQI ayon sa EMB7 ay delikado sa mga may iniindang sakit, kaya't panawagan nila na iwasan munang lumabas ng bahay. If init kayo ang panahon, ang pollutants nga nasa hangin, mas gaan. No? And mag-steady ra gyud na siya sa hangin. Wala na siya posibilidad nga mo munaog. Inabisuhan na rin ng mga LGU sa Metro Cebu ang kanilang mga residente na ugaliing magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Ayon sa isang doktor na pwedeng mag-trigger ang maruming hangin sa may mga underlying illness. In terms of air quality, more so siguro with respiratory conditions. But if like for example, a patient na siya daan respiratory condition like COPD, asthma, so if matrigger ang ilahang underlying problem like the COPD, pwede siya makatrigger sa heart attack. Sa Talisay City, namigay na rin ng face mask ang LGU. Binigyan din ng traffic enforcers na buong araw nakababad sa araw. Ilan sa mga kawani ng Talisay City Hall nakasuot din ng face mask kahit nasa loob ng mga opisina. Sa Talisay City Hall compound, makikita ang real-time continuous ambient air quality monitoring system para sa Metro Cebu. Bunsod pa rin sa unhealthy air quality, ipinag-utos ng Cebu Provincial LGU na isailalim sa heightened alert ang mga ospital sa probinsya. Dahil dito, 24 oras ang monitoring ng LGU sa 16 na Capital Run hospitals. Ayon kay Dr. Elise Nicole Catalan, health consultant ng Cebu Provincial Capital, wala pang naitatala na isinugod dahil sa marubing hangin. And what does heightened alert mean? So, gikuan lang nato if naay mga patients sa moadto for respiratory symptoms kanang kuan jud siya consideration sa kaning haze kaning mga particles nato in the air. So nagbantay ta and so far wala man say report sa ato ang mga provincial district hospitals na mga patients with kanang severe respiratory illnesses. Ivan, bahagyang nag-improve ang hangin sa Metro Cebu na noong Miyerkules na umabot ng 98 Air Quality Index. Subalit muli itong umakyat kahapon na umabot ng 114 AQI. Dahil dito, pinag-iingat pa rin ang publiko. Ivan? Salamat, Femarie Dumabok ng GMA Regional TV.